example of an database. So, dito, meron tayong tinatawag na student and course information. So, bawat table is merong name. So, table 1 is student, number 2 is course, number 3 is section, number 4 is grade report, and prerequisite. Kung mapapansin nyo, class, yan, student yung ating table, and then meron tayo diyang mga rows. Yan. Dito may mga attributes tayo. Ano nga bang meron ng isang student dun sa kanilang system na gagawin? So, yan na. Nag-compose na tayo ng ano dito, ng data. Kung anong ilalagay natin. So, si student daw, syempre, kailangan daw ng name. Student number, class, at saka major. So, sabihin natin tong major is the computer science. Tapos itong class is sabihin natin ito isang section. Yan. Next is course. Ano-ano yung mga meron sa course? So, course name, course number, or course code, hours, tsaka department, kung sino, kung ano yung nila hawak. Kumbaga sa atin, ito yung course code, ito yung course name, ito yung units, tapos ito yung department. Kung saan pwedeng meron kayong teacher na from other department, dito natin siya ilalagay. Yan. Next is section. So, meron tayo ditong section identifier. So, ito yung tawag dito. Section identifier is yung parang pinakang ID nila. Kagaya dito sa course number. Pinakang ID siya nitong mga to ng course name. Yan. Kagaya din dito sa student. Ito yung student number is ID siya ni Smith. Tsaka ito yung ID ni Brown number 8. Yan. So ito yung mga mga fields niya. Section, course number, semester, year, instructor. Next is grade report. Yan. Student number, section identifier, tsaka yung grade. So, yan daw yung kailangan nila. Kaya yung nakalagay dyan. Tapos, yung prerequisite is course number and then prerequisite number. So, i-discuss ko isa-isa at i-explain ko kung ano yung kung ano tong mga nandito sa table at saka kung paano siya i-express. Okay. Sa student, yan, meron tayong name, student number, class, major. So, basic information naman to ng student. Next, course, intro to computer science, course, ito yung course number niya, hours, and then department, so ganun din siya. Tapos dito, section identifier, yan, basic information din ng section. Makikita din yung mga instructor dyan. Yan, check natin. Yan. Tapos dito sa grade report, yan. Malamang dito, nalilito kayo. Student number, section identifier, and grade. So, mapapansin nyo itong student number. Kapareho niya to. Yan. Because student number 17 si Smith yan 17. Itong number ay si Brown. Yan. So guys, bakit student number lang yung nilagay? Kasi kumbaga nagre-represent na si 17 kay Smith kasi yun yung kanyang student ID. Pwede siyang mag-share ng
data dito sa ibang table. Pero pag-aaralin pa natin yan sa ibang lesson. So yan. So basahin natin to. Itong mga data na to. Student number 17, which is si Smith, na class 1, ang major niya is computer science, na nasa section 112. Ano yung section 112? Hanapin natin. Section 112. Ayun. Siya ay naka-enroll sa Math 2410 semesters 2410. Yan. Semester fall year 08. Ang instructor niya ay si Chang, na nagbigay ng grade na grade B. So class ganun lang siya dahil ito is sa buong babasahin itong prerequisite. So itong prerequisite, di ba, pag sinabing prerequisite, kailangan mo munang makuha yung matapos yung subject na yun bago ka mag-enroll dun sa subject na ino-offer. So dito, si course number CS3380, which is yan, database. Bago ka raw makakuha ng subject na database, kailangan mo daw matapos yung prerequisite na CS3320, which is which is the data structure. Ayun siya. Okay, so gets yung ating tinatawag dito is relational data table ang tawag dyan. So yan, paki-analyze ako. Yan. Next is the data manipulation involves querying and updating. Example of queries are the follow. Retrieve the transcript of list of all courses and grades of Smith. Kailan daw makuha yung grades at saka courses ni Smith? Paano daw yan? Courses at saka grades ni Smith. So yan, dito yan. Ito yung makukuha natin dyan. Itong part na to. Yan. Kasi ito yung hinihingi dun sa question. Yan. Next. List the name of students who took section of the database course offered in fall 2008 and their grades in that section. So yan, medyo mahadami ang hinihingi. Student names daw na kumuha ng database course. Yan, so focus muna tayo dun sa database. Yan, CS3380 yung ating database. Balik tayo. Tapos, kailangan daw offer in fall 08. Yan. Fall 08. Yan. I-check ko to kasi ito yung course code ng database. CS3380. Ayan. CS3380. Yan. Tapos, in their grades in that section. Yung grades daw. So, hanapin natin kung sino yung kumuha ng CS3380. 135 yung section niya. So, tingnan natin. 135 tapos ang 8. So, dito, isa lang naman yung 135. Ibig sabihin, ang student lang na kumuha ay si student number 8, which is Brown. So, ang mangyayari dito, ang kumuha ng database na subjects is si Brown.
na si Brown na ang section identifier niya is 135. Yan, 135 na merong course number na CS3380. Yan, which is the database. Tapos, check siya. Semester is fall, year as year 8. Na ang teacher nila is si Mr. Stone. Next. List the prerequisite of database course. So, madali lang yan. So, ano daw yung prerequisite ng database course? So, hanapin muna natin yung course code ng database. So, alam na natin na CS3380 naman ng database. Yung course, ano pala niya, number. So, hanapin natin dito. So, ito yon. And then, ang prerequisite niya is CS3320, which is CS3320, which is data structure. So, ang sagot dito is data structure. Yan, data structure dyan. Next is examples of update include the following. Change the class of Smith to sophomore. So, alin ang babaguhin natin dito? Class of Smith to sophomore. So, ito siya. Magiging sophomore to. And create new section for database course for this semester. Create a new section for the database course. So, dito, yan, ang mangyayaring output niyan is ano, magdadagdag tayo dito ng another data dito sa mula sa section identifier hanggang instructor, pero ang laman niya is itong course number na to, which is database. So, ibig sabihin mag-i-insert tayo ng panibagong entry. Yan. Tapos, create a new section for and enter a grade of A for Smith in the database section of last semester. Palitan daw natin ng A yung grade ni Smith sa database. So, hanapin natin yung focus muna tayo kay Smith. Anong identity number niya? 17. Yan. Ano yung kanyang tawag dito? Yung kanyang subject is database. Hanapin natin yung CS3380. Yan, CS3380. Yan, nakita na natin, database. Of last semester. So, ito yung papalitan natin ng grade na A. Yan. Next. The Information Technology IT department within an organization designs and maintains an information system consisting of various computers, storage system, application software, and databases. So, class, bago tayo magawa ng system, di ba, kailangan nating mag-gather ng information. So, number 1 is the requirement specification and analysis. So, designing of a new application for an existing database or design of a brand new database, start off with a phase. So, kailangan nating mag-conduct ng interview para malaman natin kung ano yung mga data na kailangan ilagay sa ating DBMS or sa ating system. So, requirements are documented in detail and transformed into, so once na nakakuha na tayo ng detailed kung ano yung mga data na ating kailangan,
sino-sino yung mga gagamit ng data na yon, sino-sino yung users, at hanggang saan yung yung pwedeng magamit na data ng bawat user. So, may tinatawag tayong conceptual design that can be represented and manipulated using some computerized tools so that it can be easily maintained, modified, transformed into database implementation called entity relationship model. So, yan. Pwede na tayo diyang mag-concept ng design kagaya kanina doon sa ating mga naging example. Yan, kagaya nito. Kung ano-ano yung mga data table na ating kailangan gawin. So, madali lang naman gumawa ng data table. Balik tayo dito. Kasi, focus ka dun sa main entity mo or main subject mo. Kung si student yan, ano-ano yung mga data na meron si student. Yan. Ililis mo lang siya dyan. Parang crush mo. Ano-ano yung mga katangian na gusto mo sa kanya. So, ayun. Parang ganun lang siya. Para magawa ka ng data table. Tapos, next is the logical design that can be expressed in a data model implemented in a commercial database management system. Dito sa logical design, kumbaga may na siya, may mga tawag dito, meron na rin siyang mga plano kung ano yung mga klase ng data types yung ilalagay natin sa database at kung sino yung mga pwedeng mag-manipulate niyan at ano yung mga data na may relationship sa bawat isa. Example dito, pansin nyo yung ating grade report is meron siyang relationship from student at saka yung ating course. So, ganyan. Makakaisip na din kayo kung ano yung mga table na dapat magkaroon ng relationship bawat isa.